Magandang hapon sa inyong lahat, mga kaibigan. Sumasa inyo na naman ang ating Jesus is Forever na inyo na mapapanood dito sa Facebook Live at sa YouTube channel, live mula Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon. Ito ay segment ng Snatch Away, Facebook page at YouTube channel. Kumusta kayo, mga kaibigan? So, welcome sa ating Jesus is Forever. At ako naman ang inyong lingkod at kaibigan, Elec Ebreo, ang nagpapahayag ng salita ng Diyos na nasusulat sa Biblia. Yan. Ang ating segment tuwing Lunes hanggang Biyernes ay Jesus is Forever. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kaya meron tayong forever. Ayan, si Jesus Christ ang ating forever. Siya ang sentro ng ating programa dito sa Snatch Away Facebook page at YouTube channel. Okay, at ngayong araw na to, ang topic natin ay tungkol sa salvation. Yan. At bago ang lahat, iniimbitahan ko kayo na inyong subaybayan ang ating mga program. Bukas, Webes, ay pagpapatuloy natin ang ating study on prophetic book, ang Revelation, at tayo na sa chapter 11 na. Yan. At ang Sunday, ito pagpapatuloy naman natin ang ating study on the Epistle of Paul to the Romans. Ito naman ay doctrinal, instructional, ang Bible expository teaching. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, ito nga, ang ating Jesus is Forever. At ang ating verse ay ating tatalakayan dito ay ang verse 1, verse 20, chapter 1, verse 21 ng Matthew. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sin. So ito ang instruction ng angel kay Joseph, sapagkat tinangka ni Joseph na i-divorce si Mary ng kanyang mapapangasawa, pero ipaniwanag na angel kay Mary, ngayon kay Joseph, na ang nasa sinapupunan ni Mary ay lalang ng espiritu. At ito nga, sabi niya ay umuwi ka at isama mo ang iyong asawang si Mary at sa mga anak ng isang lalaki, at papangalanan mo siyang Jesus. He will save His people from their sin. So ang ating topic ngayon, ang ibig sabihin kasi ng pangalan Jesus, Jesus means God is salvation. So tayo manalangin at ating hingin ang patnubay ng ating Diyos Ama, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo tayo matuto sa ating pag-aaral ngayon tungkol sa salita at kay Jesus Christ. Si Jesus Christ ang salita. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh, and that is Jesus Christ. Amang Banal, salamat po sa pagkakataong ito na muli ay tutunghayan namin ang salita at pag-aaralan upang iyong salita ay maging ilaw sa aming paanan at tanglaw sa aming daraanan. At dalangin po namin sa patnubay ng Espiritong Banal, kami matuto at magkaroon kami ng pagkaunawa sa mga salita at malalim na relasyon personal sa iyong anak na si Jesus, namin panahon tagapagligtas. Sa isinugo mo para sa aming kaligtasan at para sa iyong kawanhatian. Ang lahat natin dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan, mga kaibigan, Jesus means God is salvation. Yan ang ibig sabihin ng kanyang pangalan. Ang Diyos ang kaligtasan. So ang salitang kaligtasan, mga kaibigan, ay may mga kahulugang temporal at eternal. Halimbawa, kaligtasan sa karamdaman, kaligtasan sa sakuna. Yan ay mga temporal. At tulad na sinabi ni Paul sa kanyang request nung siya sa Philippians, sa chapter 1 verse 19 ng Philippians, sa kanyang request, For I know that through your prayers and help
of the Spirit of Jesus Christ, He will turn out for my deliverance. So, isa pang ibig sabihin kasi ng salvation is deliverance from danger or sufferings. Yan mga kaibigan. Deliverance from danger and suffering. Kaya tayo minsan, kadalasan, hindi na minsan, humingi ng prayer request. Katulad ko, madalas ako nagkakasakit noon. Nahingi ako ng panalangin sa aking mga kakilala, kapatiran, upang maligtas ako sa aking karamdaman. Yan, kaligtasan sa karamdaman. Pero temporal lang yun, temporary yun. Sapagkat kahit na naligtas na tayo sa karamdaman, ay patungo pa rin tayo sa kamatayan. So, temporary lang yung paggaling o kaligtasan sa paglalakbay. Yan. Sa mga problema, yan ang mga temporary. Pero, mayroon salitang kaligtasan na eternal. Yan ang ibig sabihin niya mga ibigan. Ang sinasabi sa Bible na kaligtasan, si Jesus Christ ay sinugo ng Diyos para sa ating kaligtasan. Kaligtasan saan? Kaligtasan sa puot, galit, at parusa ng Diyos sa mga tumangging tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At yan, mga kaibigan, ang Christian doctrine of salvation. We are saved from wrath of God. So, si Jesus Christ ay sinugo ng Diyos para tayo iligtas sa kanyang puot, sa kanyang galit, sa kasalanan. Tanda natin mga kaibigan, ang Diyos ay hindi galit sa makasalanan, pero galit siya sa kasalanan. Dahil nga sa nangyari kasalanan ni Eva, ay nagkaroon ng kamatayan. Ang sabi sa Bible kasi, ay nasusulat. Ang sabi sa Bible ay ganito. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus. Okay. Ano ba ang kasalanan? Una, mga kaibigan, nang tayo silang, tayo makasalanan na. Meron tayong kasalanan minana kay Adan. Nung si Adan ay nagkasala, sa isinumpa ng Diyos, at yan ang sumpa ng kasalanan. Lahat ng tao sisilang ay makasalanan. At yan naman dahilan kung bakit ng Diyos ay nagsugo ng tagapagligtas upang tumbusin tayo sa kasalanan na yan. Ay sa ibig sabihin ng kasalanan ay missing the mark. Yan, mga kaibigan. Hindi tayo nakakagawa ng mga bagay na kaluguran sa Diyos. Tayo kapos sa kaluguran ng Diyos. Maliwanag yan sa nasusulat sa Biblia. Kinapos tayo. Kaya tingnan natin sa Romans chapter 3. Tingnan ko sa Romans chapter 3, verse 23. Kapos tayo sa pamantayan ng Diyos. Hindi tayo nakarating sa pamantayan ng Diyos. At ito nasusulat mga kaibigan. So, pinapag-aralan natin dito kung ano mo nakasulat. For all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya mga kaibigan, lahat tayo ay kapos. Yan. Kapos. So, lahat tayo mahatulan, mapaparusahan. Kasi nga, kapos tayo sa pamantayan ng Diyos. Dahil ang pamantayan ng Diyos ay perpekto, banal. Yan. Kaya ang ibig sabihin ng salvation, kaligtasan, sa puot ng Diyos. Ito basahin natin sa Romans chapter 5, verse 9. Yan. Since therefore we have now been justified by His blood, much more shall we be saved by Him from God's wrath. Sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 9, ganun din. For God has not destined us for what? But to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Yun yung mga kaibigan, ang dahilan ng pagsasalaman ni Jesus Christ. He came into the flesh para tayo tubusin, iligtas, sagipin, sa puot na Diyos. Salvation from the punishment, eternal punishment ng Diyos. Doon tayo sinagip. So, eternal. Ang mission ni Jesus Christ is for our eternal salvation and everlasting life. Kaya siya sinugo upang iligtas ang kanyang bayan at lahat ng tao sa daigdig na ito na makasalanan upang tayo iligtas ng Diyos sa kanyang puot. Isipin yung mga kaibigan na
Ito ang talagang kamangha-mangha sa Diyos. Ang Diyos na ang pinagkasalahan, ang Diyos pa ang nagbayad sa kasalanan. Isipin nyo, si Adan ay nagkasala. Anong ginawa ng Diyos? Hindi niya pinarusahan si Adan. Ang ginawa niya ay nagpatay ng hayop, nagtigis ng dugo, tapos yung balat, ginawa niya damit sapagkat nagdamit si Adan ng nagtakip sila sa kanyang katawan ng dahon ng fig tree. So, pero pinalayas niya sa Garden of Eden. So, ibig sabihin, namatay ang relasyon ng tao sa Diyos, nawala ng fellowship ang Diyos sa tao, at yan ang dahilan, si Jesus Christ sinugo ng Diyos upang tubusin tayo sa kasalanan, upang muling maging kaibigan ng Diyos. Hindi lang sa kaligtasan ng ating mga kasalanan, at buhay na walang, kundi magkaroon tayo ng reconciliation sa Kanya. Maging kaibigan ng Diyos ulit ang tao sa pamamagitan ng Jesus Christ. Yun ang salvation. Yun ang mission ni Jesus Christ. Ang mission ni Jesus Christ is iligtas tayo sa puot ng Diyos, sa parusa ng Diyos na darating. Kung tayo buhay pa, katulad kung buhay pa, tinanggap ko na si Jesus Christ, nagtagapagligtas noong 1982, tinanggap ko siya, so wala na ang puot ng Diyos sa akin. Hindi na siya galit sa akin. Pero nito ako sa lupa, dito sa daigdig na ito, na dumadalangin pa rin tayo ng deliverance. Saan? Kaligtasan sa karamdaman, kaligtasan sa problema, o sa ano pa man, kaligtasan. Pero I am not eternally secure in Christ. Nabubuhay ako ngayon na mayroon eternal security in Christ. Hindi na ako paparusahan ng Diyos, hindi na kami magkakahiwalay ng Diyos, at hindi na, at kung ako'y mamatay, hindi na ako kakasalanan. Kung ako'y matulog na, kasi sa Bible, ang kamatay kapag pagtulog lamang, to be absent from the body is to be present with God. So pag ako nakatulog na, pag dilat na aking mata, makakasama ko na si Jesus Christ. So ngayon, eternal na yung aking salvation. Ito ang dahilan, mga kaibigan, ito napakahalaga sa Christian doctrine of salvation. Kapag tinanggap mo si Jesus Christ, ikaw ay ligtas na sa hatol ng Diyos. Sapagat ang lahat ng tayo mamamatay, pag namatay na hatulan na, it is appointed unto man to die once, and then judgment. So, sorry mga kaibigan, walang purgatorio. Pag namatay ka, wala nang last chance, walang second chance of salvation. Pero kung maiwan ka ng rapture, may pagkakataon ka pumaligtas sa tribulation period. Kaya nga masaklap ang buhay sa tribulation period. Kasi yung tribulation period na sinasabi ng Bible, na pinapag-aralan natin sa Revelation, yun ang panahon na binubuhos ng Diyos ang kanyang puot sa mga taong tumanggi kay Jesus Christ at tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. At dito sa 7-year tribulation period na to, si Antichrist Antichrist ang namamahala ng daigdig. One world government, one religion, and one currency. Yan ay namumuo na ngayon. Malapit na mangyari yan. Sapagat ito, nakita na natin, nababanaag na natin sa mga nangyari sa panahong ito. Kaya meron tayong segment na The Last Hour every Tuesday. At yung pinag-aaralan natin yung mga signs of the coming of Jesus to Israel. Yung mga ibigan. Ano sabi naman ni Paul kay Timothy sa 2 Timothy? Ang Diyos lamang kasi, mga kaibigan, ang mga pagtatanggal ng ating kasalanan. Walang ibang mga pagtatanggal ng ating kasalanan. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of His own purpose and grace, which He gave us in Christ Jesus before ages began. O isipin niyo, mga kaibigan, nang likhain ng Diyos ang langit at lupa in the beginning, God created the heavens and the earth, yung 6 years of creation, on 6 years, on 6th day of creation, no? Si Adan ay si huling nilalang, tapos nagpahinga ang Diyos, at alam na ng Diyos ang mangyayari because God is omniscient, omnipresent, and omnipotent. Bago likhain ng Diyos ang daigdig na to, alam na ng Diyos na magkakasala ang kanyang nilalang. That's the foreknowledge of God. Kaya nga sabi nga dito ni Paul, tayo ay tinawag ng Diyos, hindi dahil sa tayo mabuti ang ating ginagawa, tayo niligtas ng Diyos dahil sa kanyang biyaya,
sa pamamagitan ni Jesus. Ito yung nangyari bago pa ang daigdig, lalangin. Sabi pa ni Paul kay Titus, He saved us not because of works done by us and righteousness, but according to His own mercy, by the washing and regeneration and renewal of the Holy Spirit. So, ito yung sinasabi ng born again in the Spirit. Unless a man is born again, you cannot see the kingdom of God. So, we are born again. Anong ibig sabihin? Nabuhay na muli yung ating spiritual life, kasi namatay ang ating spiritual life sa panahon ni Adan. So ngayon, isinilang tayo patay ang spiritual relationship natin sa Diyos. Nung tayo born again, tinanggap natin si Jesus Christ bilang ating Panginoon at tagapagligtas, nabuhay na muli yung ating spiritual relationship sa Diyos. Kaya ngayon, mayroon tayong buhay sa ating katawan na dalawa. Spiritual life at physical life. Yung ating physical life, ito ay temporary. Yung ating spiritual life, yun ang eternal. So ito ngayon ang ating ginagawa. Pinapakain natin ang ating espiritu, kaya ng salita ng Diyos sapagkat ito ang ating ginagawa. Ngayon, nag-aaral tayo ng Biblia. Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. So, sapagkat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ng tao, hindi sa bawat salita na nanggagaling sa Diyos, sa bibig ng Diyos. So ngayon, yung ating katawan, iiwan natin, babalik sa lupa, galing sa lupa, babalik sa lupa, at ang espiritu ay babalik sa espiritu sa nagbigay sa atin ng espiritu, nagbigay sa atin ng buhay. Okay. So yan mga ibigan, ang salvation na sinasabi ni Jesus, na sinasabi ng Bible, na sinugo ng Diyos si Jesus Christ upang tayo tubusin, iligtas, sagipin sa impyerno. Salvation from the wrath of God. At maliwanag din sinasabi din yan ni John, sa John 3:17, si Jesus Christ mismo nagsalita nito sa pamagitan ng sulat ni John. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. So mga kaibigan, hindi ang sanlibutan, kaya nga sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, or begotten Son, and those who will believe, or whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. So yan ang reason, yan ibig sabihin. Inuulit-ulit ko mga ibigan yung salitang salvation because that is the issue. Ito ang issue ng buhay sa mundo. Kaligtasan natin. Kaligtasan natin sa puot ng Diyos na darating. Sapagat ang Diyos ay pag-ibig at ang Diyos din ay just. The other side of God is love and the other side is justice. Kaya ngayon, ang kasalanan ay kinakanang hatulan ng Diyos. Pero ang ginawa niyang paghatol, sa halip na tayong hatulan, ang hatol na yan ay binigay ng Diyos sa kanyang anak na si Jesus. Si Jesus ang pinarusahan. Si Jesus ang nagdusa sa ating kasalanan. At si Jesus ang namatay para sa ating kasalanan. Isipin nyo, inuulit ko, ang kasalanan ay laban sa Diyos. Pero ang ginawa ng Diyos, yung ating kasalanan, binayaran niya, at ang binayad ng Diyos sa ating kasalanan ay ang dugo ni Jesus. So yung dugo ni Jesus Christ, na natigis sa krus ng Kalbaryo, nung siya ipako doon, ang kanyang dugo ay tumigis, at yung dugo na yon ang tumubos sa ating kasalanan at naglinis sa atin. The blood of Jesus Christ. Kaya sa halip na tayong ipako, sa halip na tayong parusahan, ang parusa ibinigay niya kay Jesus. Si Jesus na walang kasalanan, ginawa niyang kasalanan sapagkat kinakailangang maligtas ang tao sa pamamagitan ng isang malinis na dugo. At walang dugong malinis maliban kay Jesus. Kaya sapagkat nasusulat sa Old Testament, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagtigis ng dugo. Without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Kaya ginawa ng Diyos sa Romans chapter 5 verse 10, for if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more now that we are reconciled, shall we be saved by His life. O yan mga kaibigan. Dahil sa ating kasalanan,
ay binigay niya ang kanyang anak na Diyos, na si Jesus, kaya ipinako siya sa krus upang bayaran yung ating kasalanan, upang iligtas tayo sa kanyang puot sa pamagitan ng dugo ni Jesus Christ na naglilinis sa ating kasalanan. Inuulit ko, ang Diyos na ang pinagkasalanan, ang Diyos pa nagbayad sa ating kasalanan. Sapagkat hindi magagawa ng tao na maligtas ang kanyang sarili. Kaya ang ginawa niya, iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng anak niya na si Jesus. Siya ay namatay para sa ating kaligtasan. So ito rin sinasabi ni Paul sa Ephesians, "In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace." So sa biyaya tayo naligtas, mga kaibigan. Ang biyaya ng Diyos, ang ibig sabihin kasi ng grace is unmerited favor. Ang kaligtasan hindi natin dapat tanggapin. Hindi tayo karapat-dapat sa kaligtasan. Pero ginawa ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Unmerited favor. Hindi natin karapat-dapat tanggapin, pero tinanggap natin ang kaligtasan, mga kaibigan. Kaya salvation is by faith, through grace, not by works, lest anyone should boast. Kaya mga kaibigan, ay kailangan nating malaman, kailangan nating ma-realize, kaya itong ating program na to, itong Jesus is Forever, sapagkat ang kanyang ginawa is forever relationship sa Diyos sa pamamagitan niya. So, everlasting ang ginawa niyang pagliligtas sa atin. Hindi temporary ang salvation natin, kundi eternal ang ating salvation. Sa Ephesians chapter 5, chapter 2, verse 5, sinabi niya dito, "Even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved." Sa verse 8, "For by grace you have been saved through faith, and this is not your works, it is the gift of God, lest anyone should boast." Sa verse 9. So yung mga kaibigan, ang dapat nating ma-realize at dapat maunawaan natin, maintindihan natin na ang pangalang Jesus ay Diyos ng kaligtasan, at ipinakita naman ng Diyos ang kanyang ginawang pagliligtas sa atin sa pamamagitan ng pagpapako kay Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. At walang ibang daan ng kaligtasan. Walang ibang daan ng kaligtasan. Ang kaligtasan ay ang Diyos ang may gawa, mga kaibigan. It is God's initiative. At sinasabi din sa Acts chapter 4, verse 12 ang ganito, And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Yan, mga kaibigan. Wala ibang pangalan sa silong ng langit sa ikaliligtas ng ating espiritu at kaluluwa. Si Jesus Christ lamang, sa kanyang pangalan, ang ating kaligtasan. At sinabi rin niya sa John chapter 14, verse 6. Si Jesus Christ mismo nagsabi, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me." Ngayon ang tanong, mga kaibigan, paano ngayon maliligtas ng tao? Kaya ngayon mayroong pangangaral ng salita ng Diyos. At ang pinapakilala natin sa ating pangangaral ay walang iba kundi si Jesus Christ. Sapagkat kung nalaman mo ikay makasalanan, ang kailangan mo ay tagapagligtas. At wala ibang tagapagligtas kundi si Jesus Christ. Paano na malalaman yan? Sa pamamagitan ngayon ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya nga ako nagpapasalamat. At ako'y nakapagpapahayag pa sapagkat alam ko na napakarami pang tao ang hindi tumatanggap kay Jesus Christ bilang tagapagligtas. Bagaman sa kanilang kaisipan, alam nila sa Jesus Christ ay Diyos. Pero wala naman personal na relasyon. Sapagkat hindi nila napapakinggan ang salita ng Diyos. Puro sermon lamang ang napapakinggan sa relihiyon. Pero iba ang sinasabi ng Bible. Sabi sa Bible, sa Romans chapter 10, verse 17, "Faith comes from hearing, and hearing the Word of God."
So, kinakailangan natin malaman, mapakinggan, malaman, maintindihan ang salita ng Diyos. Yan katulad nung sa akin nangyari. Nagkikwento ko sa inyo. Naimbitahan ako ng kumpare ko sa Bible study sa Madrigal Building sa Ayala noong 1981. Anong ginawa ko? Dinibati ko yung pastor. Natigil ang Bible study. Ang yabang ko kasi. Akala ko, kilala ko si Jesus Christ. Dahil ako'y naniniwala na siya isa sa Diyos. Ha? Sapagat ako'y maraming pinapaniwalaan na paswerte. Dahil ako'y isinilang sa mga magulang ko'y Romano Katoliko. So marami silang mga debo-devotion. Nakita ko rin yung ginaya ko rin. Pero hindi matahimik ang buhay ko. Yun. Dahil doon, sa Bible study yun, bumili ako ng Bible, nagbasa ako. Hindi ko rin maintindihan yung Bible. Hindi ko rin maintindihan. Naintindihan ko yung salita, literally naintindihan ko, pero hindi ko mo tinatanggap. Hindi ko tinatanggap si Jesus Christ. Doon tanggapin ko lang siya, doon ko naunawaan ang tunay na kaligtasan. Sabi rin Paul sa Ephesians chapter 1 verse 13, "And him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in him, were sealed with the promise of the Holy Spirit." Ito ang kaligtasan, mga kaibigan. Napakinggan ko ang salita ng Diyos, hindi ko tinatanggap, hindi ko pinapaniwalaan, nag-enjoy lang makinig sa Bible study ng mga pastor o kasino man. So, nung ma-accident ako ng May 6, 1982, ay doon ko na-realize kung namatay ako, saan ako pupunta. Kaya tinanggap ko si Jesus Christ, buong puso talaga. Tinanggap ko talagang, akala ko patay na ako eh. At tapos nagbalik ako sa Bible study, pinupuntahan ko na sa Ayala, doon sa doon sa ano bang building yun, sa tabi ng St. Insular. Sa bangko din. Peltras Bank yata yun. So, I forgot na. That's so many years ago. Philippine Trust Bank ka yata. So, nagbalik ako, nag-attend, seryoso na ako sa pakikinig ng salita ng Diyos, tapos umattend ako ng School of Ministry. Doon, naintindihan ko na. Kasi nga, unless a man is born again, you cannot see the kingdom of God. Yung ibig sabihin pala noon, kinailangan ko munang mabuhay ang relasyon kay Jesus Christ, sa Diyos, sa pamagitan ni Jesus Christ, at doon ko maunawaan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nangyari, nung ako'y lumipas ang mga buwan at ako'y nakatapos sa aking seminar, nag-start akong mag-Bible study. Sapagat natutunan ko na kung anong ibig sabihin ng kaligtasan. At sinasabi naman ni Paul sa Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel of God, for it is the power of God for the salvation of everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek." Kaya naglakas loob na ako. August 22, 1982, nagturo na ako ng Bible. Nag-umpisa ako ng Bible study sa UP campus, sa Amorsolo. Nag-start na ako kahit nakulang pa sa kaalaman. Kasi nakita ko na eh. Naranasan ko ng kaligtasan eh. So I'm sharing my experience, yung personal experience ko, pagiging born again ko. Ibinabahagi ko, hindi na ako nahihiya. Dati, yung Bible na binili ko noon, nandun sa kotse ko, at nahihiya ako magdala ng Bible. Pero nung born again ako, ang Bible ang dala-dala ko. Nakalagay sa clutch bag ko kasi uso-uso pa noon ang clutch bag noong 1982. Kaya hanggang ngayon, ito, hindi ko ikinakaya si Jesus Christ. Sapagkat siya nagbigay sa akin ng buhay na wala hanggan. Dumaya ako sa aking mga kasalanan. So, hindi lang kaligtasan ang nangyari sa akin, hindi lang kaligtasan ng aking espiritu, at kaluluwa sa buot ng Diyos, kundi naligtas pa rin ako sa parusa sa buhay. Isipin niyo mga kaibigan, yung aking bisyo. Napakarami kong bisyo. Pahirap sa katawan eh. Ako'y nagiinom ng sobra, ako'y nagsusugal, nagsasabong, at ako'y kung ano-ano pang bisyo. Ay, doon ako na-deliver. Na-deliver ako sa mga pahirap sa buhay. Alam niyo ba, masarap ba yung bisyo na yan? Kaya marami ka na papakinggan na nagpapatuto, yung mga na-born again, binago sila. Totoo, masarap. Hindi na ako nalalasing,
Ang dami kong aksidente, ang dami kong bangga. Ha? Ang aking kotse, laging may gas-gas, laging may bangga. So, lagi akong walang pera, may sweldo, nandito sa sabungan, nasa banjungan, kawawa ang aking pamilya. Nakokonsensya man ako, pero hindi. Pagka tinawag ka ng bisyo, wala nang konsensya eh. Ha? Minsan nga, yung aking anak, hindi na isinakay ng school bus kasi hindi ako nakabayad sa school bus. Isipin niyo yun. Parusa ang bisyo. Akala ko yung bisyo, pleasure. Yun ang dahilan. Ayaw kong tanggapin ng Panginoon dahil ako hindi magiging maligaya. Hindi ako magiging maligaya dyan. Wala dyan bla bla bla. Wala dyan, no. Pero, nako, hindi lang salvation from the wrath of God, salvation or deliverance from bisyo na magpapahirap sa bulsa at katawan. Napakahirap ng mga, alipin ka ng bisyo. Hindi kumpleto ang iyong meals pagka walang sigarilyo. Pagka yung kape hindi masarap pagka walang sigarilyo. Nako, kulang na kulang lagi. Hinahanap ka tabi. Pero I was delivered from all my vices, mga kaibigan. Kaya lang, ito ang nangyari sa akin. Yung aking mga bisyo noon, naging kapalit. Ang consequence niya, operado, na-bypass ako, diabetic ako, ganyan. Naging kapalit. Pero, wala na akong, I have no more worry. God deliver me from my worries. Wala na akong anxiety. God deliver me from my anxiety. Kasi lagi akong anxious, baka mawala ng pera, mawala ng trabaho. Pero ngayon, ay nako, I was delivered from all those, mga kaibigan. Kaya yan, mga kaibigan, Jesus was sent to us by God to be saved from all the problems in life. Hindi ko sinasabi wala akong problema, mga kaibigan. Meron pa rin problema, pero hindi mabigat ng problema. Kaya si Jesus Christ, mga kaibigan, ay sinugo ng Diyos para iligtas tayo sa una, kaligtasan sa kanyang puot. Pangalawa, kaligtasan sa mga pahirap sa buhay. Isipin mo yung bisyong yan. Ha? Wala akong konsensya nun eh. Pag uwi ko ng bahay, siyempre, pagpasok ng kotse sa garahe, bababa ako, may dalawang supot. Sasalubong sa akin yung mga anak ko. Tatay, ano yan? Kako, vitamin sa manok. Vitamin sa manok. Ay, yung mga anak ko pag may sipunan, punasin ng, haplasan ng Vicks na lang yan. Pero pag yung mga manok ko, nagkaroon ng sipunan, taranta ako, dala ko sa veterinaryo aking mga manok na panabong. Samantala yung mga anak ko, sinisipon, inuubo. Ay nako, mga ibigan. Walang konsensya eh. Ha? Bagaman ako konsensya, pero hindi mapigilan ang bisyo. Alipin ng pagkagising ko sa umaga, paggising ko, manok. Pag-uwi ko sa bahay, manok. Nandiyan yung pamilya ko. Isipin niyo yun. God deliver me from all those. At saka pag-inom, pagsusugal, pagmamatyong. So, Jesus Christ delivered me on all these things. Kaya mga kaibigan, ako nandito. At hindi ko kinakaya si Jesus Christ. Dati, hiyang-hiya ako magdala ng Bible. Ngayon, ang gustong-gustong pag-usapan ay walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya nga sabi sa Romans chapter 1, verse 16 to 17, babasahin ko. Ito. Bakit ako ay hindi na hiya magpahig na salita ng Diyos? Because I believe that the word of the Lord will not return void. So sabi din sa Romans chapter 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believe. First to the Jew, then to the Gentile. Una ang kaligtasan binigay ng Diyos sa mga Hudyo at sa lahat ng tao. Ha? For in the gospel a righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Yan mga kaibigan. Ang ating relationship sa Diyos is by faith, not by feeling. Hindi ko siya nakikita, pero nadarama ko siya. At naranasan ko siya mga kaibigan. Naranasan ko. Kaya ako ay mag-umpisa nung ako'y maaksidente, na bago ang buhay ko sapagkat tinanggap ko si Jesus Christ.
At nag-attend ako ng Charismatic School of Ministry sa Green Hills, sa Padilla Arcade. Nagturo sa akin din mga isa seminar, School of Ministry ng mga foreigner, taga-England at saka taga-New Zealand. Then after that, nag-start na ako mag-share. Nag-aaya na ako sa mga Bible study, hindi ko kinakaya si Jesus Christ. Because I am not preaching myself, I am preaching Christ. At yan ang ginagawa ko ngayon, mga kaibigan. Dito sa inyo na nanonood, nakikinig, kung wala pa yung relasyon kay Jesus Christ, siya ang inyong kailangan. Because the life in this world is temporary. And it is appointed unto man to die once, then judgment. Eternal damnation if you die without a relationship with God. Jesus was sent for us to be delivered from God's wrath. Sinugo ng Diyos si Jesus Christ upang bayaran yung ating kasalanan, upang tubusin tayo sa kanyang puot. Ginawa ng Diyos, isipin nyo. Tayo sa Diyos na nga nagkasala, tapos yung pang nagbayad sa ating kasalanan, ay Diyos pa rin. Ikaw, sabihin ko sa iyo, halimbawa, ang isang tao may utang sa iyo 1,000 piso. Hindi ba sisingilin mo yun? Pagkatapos nakita mo yung tao, itong 1,000, itong utang mo sa akin, 1,000, o itong 1,000, bayaran mo ako. Isipin mo, ang Diyos ang nagbigay ng pambayad. Ganyan ang Diyos, mga kaibigan. Ganyan. Okay, itong aking ilong. Sana mawala din itong aking ma-deliver niya ako dito. Istorbo din ako sa pagsasalita. Okay, mga kaibigan, so yan po ang ibig sabihin. Jesus Christ is God, our salvation. Jesus means God is salvation. At ang dahilan kung bakit siya sinugo, bakit siya nagkatawang tao upang tubusin tayo sa puot ng Diyos. Ang Diyos ay galit sa kasalanan pero hindi sa galit sa makasalanan. At dahil sa ginawa ng yon, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kung tatanggapin mo si Jesus Christ bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Pero kung tatanggihan mo siya, ikaw ang pumili ng iyong kapahamakan. Kaya nandito ang pagkakataon, mga kaibigan. Ang tanong lang dyan, tatanggapin mo ba si Jesus Christ o patuloy na tatanggihan? Katulad ko, marami nag-alok sa akin, nag-imbita sa akin sa Bible study. I was invited in 1977. Tinanggihan ko. May mga nakausap akong missionary. Iniiwasan ko. Yung kumpare, pinagbigyan ko lang. Makulit. Si mama sa Bible study. Salamat at napagbigyan ko yon. Pero napahiya siya. Kasi nung umatin ako sa Bible study, dinibati ko yung pastor dahil sa sigarilyo. Pero bumili ako ng Bible. Pero isipin nyo, ang tiyaga ng Diyos sa akin. Ang tiyaga ng Diyos. Na ma-aksidente ako, hindi niya ako hinayaang mamatay. At doon ko siya tinanggap. Natanggapin ko siya, na bago ang buhay ko. Gusto mo bagong buhay? Alam ko gusto ko niyo magbago ng buhay eh. Lahat tayo noon. Mayroon tayo mga New Year's resolution para mabago. Pero hindi mo kaya baguhin ang buhay mo. But try Jesus Christ. Try Him and you will be changed. Si Jesus Christ ang babago ng buhay mo. At ang buhay magiging matuwid. At ang buhay magkakaroon ng katiyakan ng kaligtasan. At higit sa lahat, ligtas sa kapahamakan. So yung mga kaibigan, ito ang ating episode ngayong araw na to. At bukas, magpapatuloy tayo. I've been praying every day kung ano ang topic natin pag-uusapan. Help me pray also. At kung kayo mayroong mga suggestion, you can send your inyong suggestion, yung ating tatanakayin. Lalo na kasi, itong ating Jesus is Forever, ito ay topical study. Ang ating book study lang, Revelations, every Thursday, Prophetical Book, and Sunday, meron tayong book na pinapag-aralan. Nasanay ako sa book study. Pero ngayon, I'm trying to, itong mga topical na ito, but hindi mahirap ang mga topical na ito kasi ang sentro ay si Jesus Christ. Kung wala akong pinatutunayan dito na iba, kundi pinapakilala ko sa inyo si Jesus Christ. Ngayon, kung kayo mayroong katanungan tungkol kay Jesus Christ, isend nyo lang sa akin
At ito'y tatalakayin natin dito sa ating programang Jesus is Forever. Kaya mga kaibigan, yan, ang ating kailangan ay si Jesus Christ at walang iba. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. And there's no other name under heaven na sinugo ng Diyos sa kaniligtas ng tao. Kaya kung gusto mo tanggapin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, by yourself. Hindi ako kung minsan nag-imbita ako sa pananalangin, pero ako marami na ako sinundang panalangin noon. Sino tatanggap sa payon? Hindi ako natanggap, pero pinapakinggan ko yung prayer ng pastor. Pero ang tanggapin ko si Jesus Christ, nung ako makasidente, isa lang sinabi ko, Panginoon, kung tunay kang Diyos, patunay mo sa akin, baguhin mo ako. Isinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Sinuko ang buhay ko sa niya, at ang resulta, nabago ang buhay ko. Tahimik ang buhay ko, at ang buhay natin sa mundo ay temporary. Kaya, mula na inukol ko ang aking sarili sa pagbabasa, pag-aaral sa salita ng Diyos at pagbabahagi, sapagkat si Jesus Christ ang ating kailangan at siya ang sagot sa ating lahat na pangangailangan. Okay, maraming salamat sa inyong panonood nitong ating episode ngayong araw na ito ng Miyerkules. At ako'y umaasa na kung ito'y nagugustuhan nyo, inyong i-share para marami na tayong marating, sapagkat kailangan ng tao ang kaligtasan, at ang kaligtasan ay matagpuan naman kay Jesus Christ. At hindi maunawaan ng tao kung sino si Jesus Christ. Hindi niya makikilala si Jesus Christ kung hindi niya pag-aaralan ang kanyang salita. Knowing Christ is knowing the Word of God. We have to know the Word of God, to know Jesus Christ, and knowing Jesus Christ is knowing God. Who is God? Kung hindi papakilala ng Jesus Christ sa atin kung sino ang Diyos, hindi natin makikilala. Kung hindi sa Bible, paano natin makikilala si Jesus Christ, hindi natin pag-aaralan ng Bible. Kaya pag-aaralan natin, sama-sama tayo dito sa ating It's Not So Way. Okay, maraming salamat. Ako yung lingkod at kaibigan na nagsasabing Maranatha, It's Not So Way. Hanggang bukas, ako po si Eli Gabriel. Thank you.